Paalala natin sa ating mga kababayan na nasisimula na tayo ng pagde-decorate para sa ating Kapaskuhan. Hindi nawawala dyan mga Christmas lights at iba't ibang klaseng pailaw. Unang-una, para sa mga Christmas light, karamihan dyan imported galing sa ibang bansa. Siguraduhin po natin na mayroon niyang Import Commodity Clearance na sticker, ICC. At para naman sa mga produktong gawa dito sa Pilipinas ay mayroon siyang PS marking na paniguradong dumaan sa pagsusuri ng ating Bureau of Product Standard. And siguraduhin natin bago natin siya iuwi or check out or bilhin, i-testing muna natin. Busisiin natin yung mga wiring ng mga electrical Christmas lights na yan. I-check natin kung kumpleto ba yung pumbilya, wala bang butas na mga packaging, at walang wires na pudpud na or sabihin na natin medyo may gasgas at lumilitaw yung kanyang mga copper sa loob. Isama na rin po natin, siguraduhin natin na kapag bibili tayo ng mga Christmas lights, depende po yan sa capacity ng Christmas light. May mga Christmas lights po kasi na sobrang haba pero ang inipis po ng wiring. So po tayo bibili sa mga ganun sapagkat alam naman po natin load equates to the capacity of the wire. So, siguraduhin lang natin na nasa maayos yung pagkakagawa. Para naman dito sa mga locally produced na ibang klase ng pailaw, gaya ng mga gawa sa kapis, gawa sa kahit anumang natural material, usong-uso yun ngayon yung mga bituin, mga hugis bahay na mga pailaw o parol. Siguraduhin din natin maayos po yung pagkakagawa, pati yung kanilang mga electrical connections. So, ang BFP naman ay hindi naman po natin ipinagbabawal na maglagay ng dekorasyong palamuti ngayong Kapaskuhan para tipuin ang tradisyong Pilipino. Subalit, kailangan po natin tandaan na sa bawat paggamit ng mga bagay na yan, dapat nating samahan ng mga pag-iingat. Unang-una, ugaliin po natin bumili ng mga produktong may tatak at garantisado na nasusi, na mabusising na test, na kumbaga ng ating kaukulang ahensya ng DTI. Siguraduhin natin hindi yan substandard. Pagdating naman po sa paggamit sa actual ng paggamit, siguraduhin po natin na umaakma sa paggagamitan yung ating Christmas light na ilalagay. Kung yan po ay ilalagay natin sa labas, na ulan na arawan, make sure na yung pong gagamitin natin Christmas light dyan ay rated para sa outdoor na usage. Kapag naman po sa loob ng bahay, siguraduhin natin na conscious pa rin tayo and cautious tayo pagdating sa paggamit. No? Huwag po natin hayaang iwan na nakasaksak ng 24 oras o habang tayo natutulog ng ating mga Christmas light, lalo na kapag ito ay nakakabit na sa Christmas tree. Remember, umiinit po ang wires, ang Christmas lights na nilalagay natin. Kapag po yan isinabit natin sa kahit anumang bagay na natural na tuyo at madaling magningas, ay sigurado po tayo kapag matagal ng paggagamit ng Christmas light at nakakabit yan sa isang tuyong bagay tulad ng Christmas tree o tulad ng mga kortina, sigurado po tayo magkakaroon tayo ng problema dyan hindi lang natin alam. And siguraduhin po natin na ngayong Kapaskuhan, maging maingat po tayong lahat. Bagamat Christmas lights ang ating binibigyan ng atensyon, nandiyan pa rin po ang ibang causes ng fire na nagiging problema natin kapag ganitong panahon. Tulad po ng unattended cooking, yung nagluluto kasi maraming handaan, simula na ng maraming handaan. Siguraduhin lang po natin na maayos na yung ating mga paglulutuan, malinis. Walang mga grasa or anumang food debris na pumapasok sa mga saksakan. Siguraduhin natin na ating mga LPG ay maayos na pagkakonekta at maging cautious na lang tayo. Huwag natin iiwan ang ating mga niluluto. Bantayan natin hanggang sa tayo ay matapos. Si BFP naman nandito lang para magbigay ng paalala at gabay. At kapag nagkaroon na po ng sakuna, nagkaroon na ng sunog sa inyong lugar, huwag pong maiiyak, huwag pong matataranta, tumawag agad ng bumbero. Huwag galing alamin ang pinakamalapit na fire station at ang kanilang cellphone number o contact numbers. Nang sa ganun, kahit anong emergency, madali po tayo makatawag sa BFP at kami naman ay mag-respond agad.